at bad shot sa akin yang si VP Sara. Election pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text, kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng pinagte-textan. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos, panahon pa po ng eleksyon, ginigera na niya si VP Sara. Kung siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. So ano ba ito? Ito ba talaga ay declaration of war? Well, syempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. At bad shot sa akin yang si VP Sara. Well, ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera? Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito, ha. Election pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text, kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng pinagte-textan. At meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya, pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, ha? Pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos, panahon pa po ng eleksyon, ginigera na niya si VP Sara. Kung tatanungin niyo ako, dahil ako naman po again, kasama nung kampanya, meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin, saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos, ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako, kahit gano'n kong kalapit kay VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung mayroong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan, no? Si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, no, eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. So, malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa panig ni FL at saka ni Inday Sara Duterte. In fact, kung magbabalik tanaw tayo, mas maaga pa sa eleksyon, meron na siyang bad blood. Ang duda ko, ito ang duda ko, talagang may bad blood talaga si FL kay Inday Sara. Kasi nga, ang totoong kwento naman po niyan, kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Well, kapag yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi.
Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabing pakasalan na yan? Kasi naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag hindi siya nag-asawa. No? So ang sagot ni Senator Amy Marcos, ay dako, hindi totoo na siya may bad blood kay Lisa Araneta Marcos kasi siya pa nga nag-suggest kay PBBM na pakasalan na si Lisa Araneta Marcos. Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Kaya nga, nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte to the point na siya pa nga yung nag-succeed na ipagsama yung dalawa sa unit team, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Pero napansin nyo ba, nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpira sa presidente? Bad shot siya kay VP Sara. Ano ngayon? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay para siya ay maging, parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Tapos, ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. At syempre, pag sinabi natin south, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre mga Ilonggo-speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, yung Ilonggo area lang na ang talagang teritoryo ni Lenny ay teritoryo ng mga Duterte. So ang binigay ng Marcos, ang binigay ng Duterte sa Marcos ay lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid north. Ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog dahil ang Bicol region naman talagang Killarney. So talagang ang nagdeklara ng winner dyan ay yung Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog na nakuha naman ng Marcos Duterte. At tingin ko naman, traditionally, ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit ano pang sabihin nila na ang Manila ay hotbed ng oposisyon, talaga naman landslide si Duterte dyan, pati pa noong 2016. So nadala siya ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya ng Duterte sa Southern Tagalog region dahil ang Batangas, no, ang Laguna, traditional naman po yan, bumoboto sa oposisyon. Pero bumoto sila kay Duterte. At nadala ni VP Sara si PBBM. So ang tanong, bakit ngayon ikaw pang magsasabi na bad shot siya? Si VP Sara, hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay VP Sara? Ang sabi ni FL, abay tatawagin yung presidente mo ng bangag, tatawa-tawa pa. Bakit? Makukontrol ba ng isang anak ang kanyang ama kung anong gustong sabihin? Ang posisyon ba ng ama ay posisyon ng anak? Let me remind FL, ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Bakit siya magagalit? Di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama? Ay nako. At tingin ko naman, alam niya yung kwentong yan. No? At hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya alam yun. So hindi dapat siya naghinanakit na masakit ang sinabi ni Presidente Digong dahil dati na nagpahayag ng saloobin ang Presidente Digong na ayaw niya kay PBBM. At sinuway ni VP Sara para nga sa unit team ang
ang wishes ng kanyang ama na wag makipag-partner kay PBBM at dapat siya ang tumakbo na presidente. So ang tanong, ano ngayon, First Lady? Sino ka ba? Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Hindi naman ikaw ang presidente. At ang pinapahagwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon, at miski hindi ikaw ang halal ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato, ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno, ikaw kahit walang mandato, ang nagdidikta ng mga pulisiya, kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si BP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Sa totoo lang, huwag na tayo makipag-plastic-plastikan pa. Dati mo na siyang kinabubusitan, hindi ko alam kung ikay nagseselos, pero marami ng insidente na nagpakita talaga na dati ka ng bad shot kay VP Sara at kahit anong gawin pa ni VP Sara ngayon, mananatili kang bad shot. Walang masasabi ko lang, wag po sanang ganyan. Dahil in the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pangalawang pinakamataas na opisyalis sa ating bayan. Ang paratang lang naman sa inyong asawa ay siya ay bangag. Pero pwede naman po yan pasinungalingan. Magpa-drug test anytime nang malinaw ang pangalan ng inyong asawa. Kasi nga, nung panahon ng kampanya, nagpa-drug test nga ay ba ang bilis, 2 minutes, labas ang resulta. Samantalang pag nagpa-drug test sa ibang tao, napakatagal. So para nga po mapasinungalingan na yan, at para talagang matigil na yung samahan ng loob nyo kapag tinawag na bangag ang inyong asawa, pag-drug testin nyo na po ang inyong asawa at samahan nyo na rin kasi may mga ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang bangag. Okay? Maraming salamat po mga televiewers sa inyong pakikinig. Siyempre po maanghang ang mga salitang nabanggit ko ngayon pero maanghang din naman po ang mga salitang nanggaling kay First Lady kanina.